Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po ng inyong lingkod mga katambay. Ito po, pag-usapan naman po natin ito po sa isang balita po dito po sa kapartner mo ang balita na nagpahayag po at parang naghuhugas po ng kamay ang general, ang PNP chief po na si General Marbil. Dahil po, ayon po sa kapulisan, ayon po sa chief, pwede naman daw po nilang ibalik muli ang security na tinanggal po yung 75 security na mga kapulisan na kinuha po ng PNP chief dahil nga po sa sinasabing pangailangan po nila mga katambay. Alamin po natin sa balita at komentuhan po natin kung kailan daw po nila po pwede lang ibalik mga katambay. Ito po. Maaari naman daw bumalik sa pagkakadestino kay VP Sara Duterte ang mga pulis na pinagtatanggal ni Marbil kay VP Sara Duterte. Pero ayon sa PNP, baka sa katapusan pa daw ng taon ito mangyari. Alamin natin ang dagdag na balita ni Paul Montibon. Matatagalan pa at posibleng sa katapusan pa ng taong 2024, maibabalik ni PNP Chief Marbil ang mga kinuha niyang security personnel mula kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng PNP, hihintayin pa kasing matapos ang pagsasanay ng nasa 2,500 PNP recruits mula sa NCRPO at saka lamang sila maaaring ibalik sa kanilang mga probinsya o rehiyon. Kasama na nga rito ang 75 security detail na tinanggal sa pangalawang Pangulo. Ayon pa sa PNP, hanggang hindi natatapos ang pagsasanay ng PNP recruits ay mananatili muna sa Metro Manila ang mga pulis Mindanao. Yun po ang sinabi sa atin ni General Nartates para for those originally assigned po sa Mindanao at nailipat po sa PSPG ay papayagan po sila if they preferred po na makabalik po sa kanilang mga rehiyon once makuha na po at mag-report na po for active duty ito pong inaasahan pong 2,500 na PNP recruits ng PNP NCRPO po. Gagamitin pa raw ang mga ito sa pagmamando ng trapiko sa lansangan, lalo sa major thoroughfares sa bansa, places of convergence gaya ng terminal, mga simbahan at eskwelahan, lalo pat nag-umpisa na nila ang pasukan ng mga mag-aaral ngayong taon. Sa kabilang... Yan po mga katambay, narinig po natin ang pahayag ng general about po dito sa talagang pinanindigan niya na po kahit po yung sinasabing po ni BP Sara na maling-mali ang ginawa mo dahil nga meron pong batas o sinasabing rules dito po galing po mismo sa NAPOLCOM at sa PNP. Hindi pa po siya hiniral noon mga tambay, umiiral na po itong batas na ito, itong rules na ito. Kaya lang nga po mula nung pumasok siya wala pong rules sa isang general na appointed o appointee ng isang pangulo ng Pilipinas mga tambay. Napakatindi po mga tambay. At ito po, kaya po ito lumalaki rin ang sinasabi ng mga Pilipino, di umano, lumalaki ang ulo dahil matindi ang kinakapitan mga katambay. Kasi mismo ang DOJ secretary natin ay nagpahayag na talagang kinakampihan pa. Parang tumatama pa di umano ang ginawang desisyon ng general dito po sa pagbawas ng seguridad ng Vice President. Di po ba? Nakakalungkot lang po mga katambay. Para bang tinatakam mo lang at para mo ba kinukutya ang isang Vice President, natatanggalan mo ng security tapos babalik mo ulit? Di po ba? Nakakaano lang po yon. Isang Vice President, isang pangalawa sa pinakamataas na nanunungkulan sa ating bansa, tatanggalan mo ng seguridad. Alam naman natin ang mga Duterte, napakaraming nagbabanta sa buhay ng mga Duterte. Kasama na nga dyan ang ICC. Di po ba? Ngayon, pumapasok na rin ang Interpol. Di po ba? Dahil magmula sa ama ng Vice President ay talagang pinupolitical harassment po ng administrasyon natin ngayon. Ang Vice President, pinupolitical harassment din po. Di po ba? Halos lahat po. Nakikita po natin kung paano po ipolitical ang BP Sara magmula po sa Kamara, sa Senado, sa media di umano, talagang kampi-kampi, nandiyan pa ang Makabayan Black, ang makakaliwang grupo. Siyempre, hindi nawawala rin ang mga galit din sa mga Duterte, ang mga terorista.
ang mga drug lord, ang mga addict, dahil nakakaproblema sila pagka ang nagpapatupad ng batas sa isang Duterte, dahil ang isang Duterte, ang pinoprotektahan po ay puro mabubuting tao, hindi po masasama. Kaya dito po sa ginawa po ng general, para po itong nagyayabang, mga katambay, nagyayabang pa kay Vice President Sara Duterte, mga katambay, na wala sa akin, walang sinabi sa akin na isang Vice President kaya kitang tanggalan, kahit ilang security mo kaya kitang tanggalan, dahil mismo ang nasa likod ko. Nakita naman po natin, hindi kumikibo, tama ang kanyang ginagawa, magmula sa DILG Secretary hanggang sa DOJ Secretary hanggang sa Pangulo ng Pilipinas, nasa likod po yata ng General Marbil, mga katabay, ng PNP Chief. Kaya po talagang ang kapulisan natin ngayon, talagang sinasabi nga natin, hawak sa leeg, di umano ng mga politiko, at parang nakasandal sa pader ng 6 na taon, mga katabay, sa bagong Pilipinas. Kaya kahit ano gawin nila, kahit malaking politiko ka pa, katulad ng Vice President, walang sinabi po dito po sa bagong PNP Chief, mga katambay. Wala kaming nakikitang banta sa seguridad mo. Ang gusto po yata ng PNP, may banta na at may nangyari na. Nakakalungkot lang po. At meron din tayong vlog nung nakaraan. Kanina lang, mga katambay, ilang oras lang. Di po ba? Halos wala pa isang araw ang ating vlog na talagang kinutya pa ng isang DOJ Secretary din na mas marami pa raw ang seguridad ng Vice President kaysa sa Vice President. Naniniwala po ba tayo ron, mga katambay? Kayo po, naniniwala po ba kayo ron na mas marami seguridad ang Vice President kaysa sa Presidente ng Pilipinas, kay Bongbong Marcos Jr., mga katambay? Di mo ba? So na pa lang, ilang libo na ang nakakalat doon para seguridad ng Pangulo. Di mo ba? So na pa lang yun. At ilan yung security niya, yung kanyang PSG, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Talagang ginagawa tayong mga bopols o mga engot, mga tanga na mga lingkod bayan natin, mga katambay, sa panahon ng bagong Pilipinas. Ginagawa pong tanga ang mga Pilipino, basta yung mga sinasabi lang nila ang makatotohanan. Pero yung nakikita nating realidad na ginagawa nila kung paano sila magpatakbo sa ating bansa, yun daw ang totoo, yung ginagawa nila. Walang problema ang bansa maliban sa mga Duterte, sa Vice President, sa dating Pangulo, sa Mayor ng Davao, Congressman ng Davao. Yan lang po ang matitinding problema ng bansa sa nakikita po ng administrasyon natin, mga tambay. Pangalawa na lang yung sinasabing panakip butas o band-aid solution na problema ng ating bansa na naghihirap. Dinadaan lang tayo sa mga tagpi-tagpi, mga para tayong pulube na binibigyan lang tayo ng kakaunting tulong, temporary, mga band-aid solution na tawag nga po doon, di ba? Kaya mga katambay, wala po tayong aasahan nga po dito sa sinasabi nga nating seguridad ng taong bayan, na meron tayo isang general mismo, mataas na posisyon, na po political harassment. Tayo pa kaya? Sinasabi nga ni Kamanong, tayo pa na ordinaryong Pilipino makakuha ng parehas at sinasabing fair justice sa sistema ng ating bansa sa panahon ngayon. Mismo ang isang Vice President naglatag na maling-mali ang ginawa ng isang PNP Chief, Marbil, sa ginawa niyang desisyon na hindi man lang nagsabi, wala man lang pasintabi, na bigla mo na lang bawasan kahit merong batas o rules ang NAPOLCOM at mismong ahensya niya, PNP. Nalabag niya ito. Pero sa kabila noon, marami pa rin pong kumakampi dito po sa PNP Chief na walang ginawang pagkakamali, walang nilabag na batas, walang nilabag na rules, mga katambay. At ngayon, tingnan niyo po, naguhugas kamay kuno na para ka bang tinatakam. Babalik ko rin sa iyo ang seguridad mo. Mag-intay ka lang. Intayin mo kung kailan ko gusto na ibalik ko ang seguridad mo. Ang iyong mga tinanggal na security na 75 policemen, mag-intay ka. Ako ang masusunod. Ako ang PNP Chief. Vice President ka lang. Ganun po ba, mga katambay? Ganun po ba ngayon ang PNP Chief natin?
napaka-powerful. May panapanahon naman po talaga yan, mga tambay, di po ba? Weather nga lang yan. Ngayon, sila yung naghahari. Kaya lang, pag naman ang mga Duterte na ang naupo, umiiral po ang batas sa pamilya Duterte. Malalaman natin kung yan iiral pa ba yan, ganyang angas nila na pati batas nalalabag kung sila'y nasa pwesto. Malalaman din po kasagutan yan, mga tambay. Malalaman din yan sa mga darating na panahon pag hindi na sila nakapwesto. Mga tambay, mabubuksan po yung ganyang klase sistema na lumalabag ka sa batas, lumalabag ka sa kasunduan, lumalabag ka sa rules, na isa ka lang general na dapat paglikuran mo taong bayan, hindi mga politiko, hindi mga nag-appoint sa iyo, taong bayan na nagpapasweldo sa iyo, mga katambay. Hindi mga politiko ang nagpapasweldo sa iyo, taong bayan. Pero sinasabi nga ni Kamanong, pag ang politiko naman ay nagbigay ng ganito, kalaki, malalaking ganito, baka nga mawala na ang paglilingkod niya sa bayan, mga katambay. Dito na maglilingkod. Kaya po muli, mga katambay, nakakalungkot po. Para pong kinukutya ang ating Vice President at sila ang masusunod at hindi ang Vice President, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nalulungkot po sa ganitong sistema ng ating kapulisan, mga katambay. Muli po, ingatan nawa. Bye-bye. Paalam.